your Bible in John chapter 5 verse 1 to 17. John chapter 5 verse 1 to 17. Nakarating ho kami ng Ilocos Sur na iningatan ng Diyos. Nakarating din kami ng Batangas na iningatan ng Diyos. At na-enjoy po namin ito. At nakita na i-pour out po namin yung kung ano yung ginagawa po natin, tinestify ko po doon at marami hong nabibless at natutuwa at nagpapasalamat ho sila sa inyong mga handog dahil ho kahit paano natutulungan natin ang mga pastors, ang mga churches po natin ho sa Pilipinas. Ang title po natin ngayon ay Don't Let Your History Hinders Your Possibility. Pakibasa ho ng malakas. 1, 2, 3, go! One more time. 1, 2, 3, go. So wag nating hayaan na yung history ng buhay, yung nakalipas, yung buhay nating nang nakaraan, yung pagkakilala ng tao na sa paligid mo ay may siyang makakahadlang sa mga posibilidad na gagawin pa ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may gagawin pa ang Diyos sa'yo. Ako'y naniniwala, bawat isa sa atin ngayon na nakakarinig ng boses ko, alam ko within my heart na mayroon pang gagawin at mayroon nang ginagawa ang Diyos sa iyong kalooban at hintayin mo lalabas at lalabas yan for the glory of God. Huwag mo lang tignan yung history mo, huwag kang magtuon sa sitwasyon mo ngayon, magtuon ka sa isang malaking posibilidad na pwedeng gawin ng Diyos at gamitin ka mightily for His kingdom. John chapter 5 verse 1 to 17. Palitan po tayo, okay lang po ba? Ako po sa verse 1, kayo yung verse 2. Kaya po ganito po yung ating pag-aaral para hindi nyo ako tutulugan. Okay? Para may conversation po tayo. Sabi niya sa verse 1, after this, there was a feast of Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 roof colonnades. In this lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. Verse 5 na. Verse 5 na pala binabasa ko. One man, mabalilit kasi yung mga verse. Okay? One man was there who had been invalid for 38 years. Verse 6. Kayo naman ho. 1, 2, 3, go! Ako naman ho. Verse 7. Akala nyo, ako lang, kayo rin, lumampas din kayo. The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going another steps down before me. Verse 8. And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. Verse 10. Verse 11, but he answered them, the man who healed me, that man said to me, take up your bed and walk. Verse 12. Verse 13, now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus who had withdrawn, as there was a crowd in the place. Verse 14. The man went away and told the Jews, and it was Jesus who had healed him. 16, sabay-sabay po tayo. And this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. Verse 17, but Jesus answered them, my Father is working until now, and I am working. Isang sitwasyon ho na kung saan ay kapag bumababa ang isang anghel sa isang pool, na kung saan kapag ginalaw o kinalawkaw nung anghel, nung angel yung pool, ang sino mang may sakit na nasa paligid noon, ang unang makakadampi o makakapasok, makakatat sa pool na yon ay siya yung gagaling.
Pero mayroong isang mama dito na kung saan ay 38 years na siya na hindi siya gumagaling-galing. Why? Kasi lagi siyang nauunahan. Amen? Nauunahan siya ni Pilay, nauunahan siya ni Bulag, nauunahan siya. Why? Dahil siya ay paralyzed, invalid. Pakisabi nga invalid. Dito rin sabi niya sa Tagalog, pagkatapos ng mga bagay na ito, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga'y may isang tangke na sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebrew ay tinawag na Bethesda, na may 5 portiko, na sa mga ito ay nangagkahandusay, ang marami sa kanila ay may mga sakit, mga bulag, pilay, mga natutuyo. Verse 4, sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig, at ang unang manaog sa tangke pagkatapos makalawkaw ng tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Verse 5, at naroon nga ang isang lalaki, pakisabi nga isang lalaki, na may 38 taong gulang. Ilang taon daw? 38 years na kung saan na may sakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahon may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaki, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig datapwat, samantalang ako'y wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig datapwat, samantalang ako'y naparoon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat, kaya sinabi ng Hudyo sa kanya na pinagaling ito na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Verse 11, ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin ang siya ring sa akin nagsabi na buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 13, ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhas ay may isang karamihan sa dakong iyon. Verse 14, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo. Saan siya nasumpungan? Sa templo. At sa kanya'y sinabi, narito ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Verse 15, umalis ang tao at isinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. At dahil dito'y pinag-uusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Sino naniniwala na hanggang ngayon ang Diyos kumikilos sa ating kalagitnaan? Hanggang ngayon kaya kang pagalingin, kaya kang palakasin. Amen? Ito ang isang sitwasyon na isang mama na 38 years nang nakahiga. Sino ang naranasan ng humiga ng maghapon? Aba, 2 araw. 3 araw, di po ba kapag humiga ka 38 years na hindi ka makagalaw, sa una kapag ang tao pagpagod, kapag humiga, ito ay komportable sa kanya. Pero kapag humiga ka ng 38 years, come on, ibang usapan na yon, nakakairita na. Amen? Just imagine, kahit na nga nakaupo ka ng 38 years, nakatayo, 38 years mong kinakain ang ulam mong adobo. Okay? Hindi ba nakakasawa rin? Ang sitwasyon ng ating ng mama na ito ay nakita niya sa dalawa niyang mata na yung iba ay gumagaling na. Nauunahan siya. Yung iba ay nauunahan siyang kumalawkaw o magtampisaw sa kung saan sa swimming pool na yun, sa pool na yon. Kaya yung iba ay gumagaling, siya ay hindi. Minsan tayo mga Kristiyano, ulitin ko, tayo mga Kristiyano, minsan matagal na tayo sa Geneva, matagal ka ng abroad, minsan hindi mo maiwasan ikumpara ang iyong sarili. Yung iba may mansion na, ikaw syon pa lang.
Yung iba may boyfriend na, ikaw boy pa lang. Yung iba ay mayroon ng sasakyan, ikaw wala pa. Ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba at habang ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, doon ka nagkakaroon ng bitterness sa iyong kalooban. Kapatid, kapag kinukumpara mo ang sarili sa iba, lagi kang number 2. Once na ikumpara mo ang sarili sa iba, lagi mo sa masabing mas maganda sila. Lagi mo silang may tataas. Ang isang, ganito ho, tayo ho may dalawang klase na bahagi ng katauhan. Mayroong historic life at mayroong yung history at possibility. Okay? Ang isang bata, halimbawa si Caleb, pag ipinanganak ho sa Japan, automatically, ang magiging salita niya ay Japon. Ano ba yun? Okay, Hapon, okay? Kapag ipinanganak si Caleb sa China, automatic ang magiging salita niya ay Chinese. Kapag ipinanganak si Caleb sa Germany, ang magiging salita niya ay German. Okay. Ibig sabihin no, bawat isa sa atin, kahit saan ka ipinanganak, mayroong posibilidad na magiging lingwahe mo yung lingwahe na ibang bansa. Nandyan yan sa kalooban mo, hindi mawawala yan. Hello? Naintindihan niyo ba? Kapag ipinanganak si Bogs sa Africa, for example, ang salita niya either French or English. How are you, brother? Okay? Kapag ipinanganak, ibig sabihin, mayroong posibilidad ang isang tao na kalagay dyan na pwedeng lumabas for the glory of God. Kaya lang, ang tao kasi, pwedeng magbago ang kanyang future kung saan siya ipinanganak, kung saan siya nandun sa lugar, at kung sino yung nakakasama niya. Kahit ipinanganak ka naman sa China, kung Pilipino pa rin ang nasa bahay mo, Pilipino lahat ng kausap mo, hindi ka magiging Chinese ang lingwahe mo. Parang ikaw. Matagal ka na sa Geneva, puri Pilipino hanggang ngayon pala mag-French, buju pa rin. Hello? So, malaking influence yung mga taong sa paligid mo at sa lugar kung nasaan ka. Kagaya ho itong mama na ito, malaking influence sa kanya yung 38 years na ang surroundings niya pare-parehong may sakit. Pare-parehong umuungol, sakit ang balakang ko, ako'y may ulcer, ako'y may Alzheimer, ako'y ganito, ang sakit ko ay sakit. Yan, just imagine yung ganong surroundings mo ng 38 years at lahat kayo naghihintay ng habag ng kagalingan. Ganyan ho ang sitwasyon ho ng tao na wala pang pagkakilala sa Diyos. Na napapalibutan tayo minsan ng mga tao na kung saan po puro negative, puro mga makasarili. Napapalibutan tayo ng mga sitwasyon na kung saan parang walang makitang liwanag. Puro na lang negative. Amen? Just imagine 38 years. Pero ako'y naniniwala, yung history na yan ay pwedeng baguhin yan dahil mayroong inilagay sa iyo na pwedeng posibilidad na kaya mong gawin. Amen? Yung iba sa inyo, akala nyo nung iba, nung nag-abroad, hindi niya alam gumamit ng washing machine. Pero nung nag-abroad, doon natuto gumamit ng washing machine. Nandyan yan sa kalooban mo, kailangan lang lumabas. Amen? Nung iba sa inyo ay talagang suplada nung araw. Pero nung na-born again, lumabas yung kabaitan. Nandyan na yan, kailangan lang lumabas. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan lang lumabas yung mga posibilidad na bagay. Mga positibong bagay, I should say. Amen? Nandyan na yan. Kailangan lang lumabas, napipigilan lang yan dahil minsan sa surroundings mo at kung paano ka pinalaki. Hello? Pero ngayon nandito ka sa halimbawa, sa Pilipinas, nasanay kang magtapon dito, magtapon doon ng basura. Nandito ka ngayon sa Geneva. Hindi ka basta-basta nagtatapon. Pero actually, yung kabaitan na yan, yung pagiging masinop na yan, nandyan na yan. Napapaligiran ka lang kasi ng mga tapon dito, tapon doon. Amen? Di ba? Ito lang. Kapag kasama mo ang mga Miss Universe, feeling mo Miss Universe ka rin. Malaking impact sa kasama. Kaya tignan mo yung katabi mo, kapatid. Lakasan mo, kapatid. Bumabait ako kapag kasama kita.
Palapakan natin ang Lord. Kaya napakahalaga yung surroundings, napakahalaga yung paligid mo. Amen. Napakahalaga itong mama na ito. Tingnan nyo ha. Babasahin natin ito. Isa-isahin po natin. Tingnan nyo, ang tanong ng Panginoong Jesus sa verse 6. Okay? When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Jesus na matagal na siyang nakaratay. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos na mayroong 38 years or 8 years, 3 years ka ng challenge sa buhay na kailangan mong i-overcome. Alam niya yon. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang kahinaan mo. Tingnan nyo sabi niya dito, sabi niya, do you want to be healed? Ang tanong, the same word. Gusto mo bang lumaya? Gusto mo bang pagpalain kita? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang mabago ang buhay? Ano ang dapat sagot? Louder, anong dapat sagot? Yes. Di po ba? Pero tingnan niyo ang sagot ng lalaki. Kadalasan ganito tayo. Sagot niya. Simple lang ang sagot niya. Word na. Ang sagot dapat niya ay. Pero tingnan niyo ang sagot ng lalaki. Sir, I have no one to put into the pool when the water is stirred up. And while I am going another steps down, when I'm going another steps down before me. Punong-puno ng kapaitan. Halata mo yung sagot niya. Gusto mo bang gumaling? Gusto mo mabago ang buhay? Gusto ko sana, kaya lang. Paano naman si ganito? Paano naman ka mababago kung ganito ka? Punong-puno ng kapaitan. Punong-puno ng blaming ng iba. Hello? Minsan ganyan tayo, even sa tao at sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, aminin. Napakasimple lang ang sagot. Gusto mo bang gumaling? Ang sagot ay, yes! Pero ang sabi niya, gusto ka sana, kaya lang nauunahan ako. Gusto ka sana, kaya lang merong nakakapikon. Gusto ka sana, kaya lang si tatay, si nanay, si mister, si kuya, si pastor, si leader, si asawa, si darling, yung kukuko namatay kasi. Ang daming dahilan, ang sagot lang ay yes. Why? Dahil ang Diyos hindi sa interesado sa mga weakness, sa kahinaan mo, sa mga limitation mo. Interesado siya sa kagalingan mo. Sabihin mo sa katabi mo, interesado ang Diyos na mapabuti ang buhay mo. Come on, stand up, tumayo po tayo lahat. Kumamay ka ng 5 tao at sabihin mo sa kanya, mas interesado ang Diyos na gumaling ka kaysa maging mahina ka. Come on, come on. Say it. Say it louder. Say it with boldness. Say it with conviction. Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo po kayo. Mababasa natin mismo sa story nito, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Jesus. Amen. Na 38 years na siyang nakahandusay. Alam ng Diyos, tumingin kayo sa akin, alam ng Diyos yung kahinaan mo. Na matagal na. Alam ng Diyos yung kapalpakan mo sa buhay. Pero you know what? Hindi siya gaanong nagtuon sa mga kapalpakan. Ang nagtuon sa dito, kung gusto mong gumaling. Ang sagot ay? Yes. Amen. Ang church, ulitin ko, ang church, para hong hospital. Na tayong lahat nangangailangan ng tulong mula sa Diyos, ng kagalingan, hindi lamang pisikal, kundi sa ating kaluluwa. Ang church ay parang hospital. Lahat tayo, kasama si pastor, kasama ang mga leaders, lahat tayo, kailangan natin ng kagalingan, kalakasan, ng guidance, ng leading, ng banal na Espiritu. At mayroon tayong tagapagpagaling ay ang Diyos. Hindi, ang church ay hindi parang museum. Ang museum, pag pumapasok ka sa museum, pinapanood mo yung mga old. Hindi po ba? Yung mga old na painting, yung mga na-freeze na animals, yung mga bagay-bagay sa museum. Pinapanood mo, kahit hindi maganda, pinapanood mo. Hindi museum ang church. Ay, nandun pala si orangutang.
ay, nandun pala si ganito, hindi ho museum ang church. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pag titignan mo ako, may stumble ka. Tignan mo ang Diyos. Amen. Hindi ho, wag natin, panuorin natin ang isa, ay, tingnan mo, umaatin pa naman yan, ganyan yan. Pag ganun ang attitude natin, feeling natin nasa museum tayo. Pero kapag pumasok ka sa church, kita mo yung katabi mo, kailangan niya rin ng kagalingan. Kailangan namin ng kagalingan. Magtulungan kami, Lord, pagalingin mo kami. Palayain mo kami. Lahat kami gagaling. At ang matutuwa, ang mag-glorify ang ating Diyos na buhay. Amen? So mahahalata mo ho kung yung sagot ng mama, napakasimpleng tanong. Gusto ba bang gumaling? Kasi gusto ko sana, kasi gusto bang kumain? Ay, hindi na kasi ang dahil mong kasi. Huwag sabihin mo na, gusto ko sana, kaya lang hindi ko gusto yung ulam eh. Ganun na. Hindi ako kumain. Kumbaga napakasimpleng tanong, simple lang dapat ho ang kasagutan, pero di mo masisi ho ang paralyzed man na ito. Why? 38 years ba naman na laging napag-iiwanan? Normal lang ho. Ikaw nga, 3 years ka nga lang na laging napag-iwanan. Ang dami ng reklamo. Baka 3 hours nga lang eh. Ito, 38 years. Wala pa sa kalingkingan. Pero pagbabasahin natin ng story, hindi niya kilala si Jesus. Sa story nito, walang fake dyan eh. Hindi sila nampalataya na pagaling. Wala, pagbasahin, wala. Hindi nga sino nagpagaling sa'yo? Hindi ko alam. Basahin yung story. Nakilala lang niya nung pumunta sa church. Ibig sabihin, hindi talaga nakatuon ang Diyos sa mga kahina. Gusto niya gumaling ka. At kapag gumaling ka, napabuti ka, magbabalik loob ka sa Lord, tignan mo, napapunta sa church. And I pray ang nagtulak sa'yo, nandito ka sa church because the God is good and God is faithful. And in His grace, yung grasya niya ay apaw-apaw sa'yo at sa'yo nagtulak sa'yo na nandito ka. Amen? Hindi talaga, makikita mo sa story nito na ang Diyos laging umaabot kahit hindi mo kilala. Laging gumagawa ng paraan para makilala mo siya. Kahit nga, sorry to say this, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-pray. Hindi nga nagpipray eh. Pero binisita ni Jesus. How much more ikaw nandito ka? How much more ikaw nagbabasa ka ng Biblia? Nagpipray ka. Kaya kamayan mo ng maigpit yung katabi mo. Susunod ka ng pagpapalain ng Diyos. Sabi mo sa Kanya. Ganon kahabag, kagrasya, hindi, sabi ko, Lord, ang tindi ng iyong, hindi ko kumbaga sasabog ang utak ko dito eh. Sabi ko, Lord, ang tindi. Hindi ka nga niya kilala. Tinanong nga sino nagpagaling sa Kanya, hindi niya alam. Pero pinagaling pa rin. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw, pinagpapahala ka pa rin ng Diyos. Parang tayo, dami nating pero ito yung wake up call. Amen? Amen? Nung gumaling siya, saan siya natagpuan? Sa church. Amen? So, isa-isahin ho natin yung conversation nila, yung sinabi ni Jesus. Una hong sinabi niya, sa verse 8, I think, Jesus said to him, get up. Pakisabi, get up. Unang-unang sinabi ng Panginoong sa kanya, tumayo ka. Get up. May mga bagay kasi sa ating pag-aaral, sabi niya, get up from your past, either good or bad. Di ko alam kung anong ibig sabihin ng get up sa inyo. Alam ko mayroong inire-reveal ang Diyos sa inyo kung anong ibig sabihin ng get up para sa inyong personal na application sa iyong buhay. Sabi niya, get up from your past, either good or bad. Tumayo ka na sa mga pangit na nakaraan sa buhay mo. Tayuan mo na yan. Tumayo ka na, tumindig ka. Sabi mo sa katabi mo, tumayo ka. Get up, get up. Amen, tumayo ka. Or either magandang nangyayari sa buhay mo. Kasi minsan ganito, bakit hindi ka na nagpapagamit sa Lord? Ay, dati na ako dyan, galing na ako dyan. Maganda yung kanyang nakalipas, ginagamit siya ng Lord, pero bakit hindi ka magamit ngayon? Dahil minsan yung magandang karanasan mo, nagbase ka na lang doon at ayaw mo na mag-strive for more. Either good or bad, kailangan mo minsan tumayo. Ang humiga, okay lang. Good din yun. Di po ba yung 38 na kaiga? Pero kailangan mong tumayo.
Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tumayo ka naman pag may time. Ibig sabihin, yung sabi niya, get up and do what God wants you to do. Mayroong ipinapagawa ang Diyos sa'yo. Yung pagtayo na yon, minsan hindi na, ito na, pag ini-imagine ko, pinagpipray, sabi ko, Lord, yung pagtayo na yon, even sa kanyang sarili, hindi na siya makapaniwala na kaya pa niyang tumayo 38 years pa naman. Marahil ikaw, kapatid, magulang, kamanggagawa ko sa Lord, marahil ikaw, hirap ka nang magtiwala. Hirap ka nang magtiwala pa sa kapwa, sa sino man, dahil nasaktan ka. Dahil parang hirap ka na, pero sinasabi ng Diyos, get up, trust again, dream again. Mangarap ka muli, mag-desire ka uli. Minsan, nakasanayan mo na lang kasing humiga. Ganito na lamang ako. Hayaan mo na si Bulag na gumaling. Hayaan mo na si Pukol, na makumpleto ang kamay. Hayaan mo na si ganito na makumpleto, gumaling siya, na gano'n. Ako, okay lang sa akin nakahiga. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ako gano'n. Palapakan natin ng Lord. Minsan yan, failure is not falling down, but refusing to get up, to get back up. Okay? Get up means do something new or do something that you were doing before. Ako'y naniniwala itong mama na ito, dating naglalakad siya. Kasi mababasa mo sa end ng story, sabi niya, yan, gumaling ka na. Huwag ka nang magkasala muli. Or magiging worse pa mangyayari. Ibig sabihin, itong mama nakakalakad dati. Marahil may ginagawa ka dati for the glory of God, ini-enjoy ka ng family mo, ini-enjoy mo yung paglilingkod mo sa Lord, ini-enjoy mo yung health mo, ini-enjoy mo pagiging kapwa mo, pero natigilan ka lang. Do it again. Amen. Gawin mo ulit. Huwag kang masanay na nakahiga lang. Pwede naman siyang patayuin ka, tayo ka, pwedeng kahit nakahiga siya, pwedeng gumaling na siya kahit nakahiga. Pero why? Ini-include siya ng Diyos sa miracle niya mismo. Dahil alam ng Diyos, may posibilidad kasi na kaya niyang gawin yon. Nakalimutan niya lang. May posibilidad, malaking tendency na kaya mong magpatawad. Kaya mong mag-reach out. Kaya mong maghikayat. Kaya mong mag-say, I love you sa iyong nanay, sa iyong tatay. Mag-appreciate. Napipigilan ka lang dahil hindi ka sanay kasi sa mga ganong mga salita. Pero sa totoo lang, kaya mong mag-express ng iyong nararamdaman. Tama po ba? Sabi, tama. Get up means willing to adjust even sometimes you're not used to it. For your benefit and for the glory of God. Pag yung get up na sinabi dyan, ang ibig sabihin niya ay willing kang mag-adjust. Willing mong igalaw ulit ang iyong kamay, itindig ang iyong paa. Kahit anong sabihin ng Panginoong Hesus, kahit anong sabihin ni Jesus dito, kung hindi niya pinilit, hindi siya gumalaw, walang mangyayari. Kahit anong preaching ang sasabihin ko, maririnig natin kung hindi mo isasagawa, ganyan ka pa rin. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, hello? Sabi mo, get up! Tumayo tayo! Tumindig, tumayo tayo, ipagpag ang dapat ipagpag. Iwagwag, ano ba yun? Basta yun na yun. Pangalawa, pick up your bed or pick up. Pick up your mat means God gives you the control to the things that controls you before. Di ba 38 years na yung, mat, banig, na siya, ang banig ang may hawak sa kanya. Banig ng karamdaman. Pero pinapahintulutan siya ng Diyos na siya naman mag-control sa banig na nagkukontrol sa kanya. Amen. 38 years ka nang pinapahirapan ng lust of the eyes, lustful thoughts, pride of life, angry, lahat. 38 years ka nang pinapahirapan ng bisyo na yan. 38 years ka nang pinapahirapan ng kakuriputan na yan. 38 years ka nang pinapahirapan ng kasungitan na yan. 38 years ka nang pinapahirapan ng pagkamahiyain na yan. What if
yung nagpapahirap sa iyo, inilalagay na ngayon ng Diyos sa kontrol mo. Yung humahawak sa iyo, binibigyan ngayon ng Diyos yung mama na siya naman ang humawak sa nagkukontrol sa kanya. Why? Greater is He that's in me than He that in the world. Gustong-gusto ko tong orange na to eh. Sometimes you just have to pick up yourself up and carry on. Minsan, kailangan mo ito eh. Kahit encourage ka ng pastor, encourage ka ni leader, encourage ka ng mahal mo sa buhay, minsan hindi ka kailangan mo minsan i-encourage din ang sarili mo. Tumayo ka rin paminsan-minsan. Buhatin mo rin. Take the responsibility naman. Maging responsible. Tatayo ako. Magbabasa ako ng Biblia. On fire ako sa Panginoon. Magde-devotion ako. Magwo-worship ako. Hello? Pick up your mat means gather yourself and don't leave a mess. Nakakahiya naman, pinagaling siya, iniwanan niya yung kalat. Kahit tayo pinatawad ng Lord, pinagaling, ang Diyos ayaw niyang mag-iwan ka pa rin ng kalat. Ayusin mo pa rin ang iyong buhay. Kaya mayroon naman tatayo ka sa higaan mo na hindi ka nagtutupi ng higaan. Yes, imagine 38 years, hindi nakakagalaw, di nandun na lahat ng dumi. Kaya pinapulot sa kanya eh. Huwag kang mag-iwan huwag kang magkalat dyan. Pulutin mo yan, dalhin mo yan. Amen? May mga bagay na kailangan mong i-gather ang iyong sarili. Amen? Kailangan mong i-restore yung devotion mo. Kailangan mong restore yung pakikipag-ugnayan mo. Kailangan mong restore, i-dial ulit ang iyong anak para humingi ng tawad. I-dial ulit ang number ng iyong asawa, ng iyong tao na kasakitan para ma-restore ang iyong pagiging best friend. Kailangan mo ulit tawagan ang Diyos. Amen? Kailangan mo ulit umattend ng prayer meeting. Kailangan mo ulit gumawa ng mga bagay. Kailangan mong encourage ang iyong sarili. Kasi wala nang mag-i-encourage dyan. Minsan, ang diablo, kapag kinas out mo yan, lumayas ka sa pangalan na Jesus, aalis yan. Pero kapag sarili na yan, paano mo palalayasin yan? Sarili yan eh. Yan ang matindi nating kaaway. Minsan, tumayo. Amen? May kaibigan pa ba ako dito? Lahat ng inaantok magsabi ng amen, malakas. Palakpakan po natin ng Lord. Pangatlo, woke up. Hello? Lumakad ka. Papalayo, pinaalis ng Diyos, yung mama na yun nakaratay ng 38 years, pinaalis siya doon. Why? Kasi hindi na siya nababagay doon kasi magaling ka na. Kahit magaling ka, tingnan nyo kahit magaling ka, kahit healthy ka, kung ang kasama mo puro bulag, may sakit, may Alzheimer, may lahat, puro negative, puro talagang at kasasamahan mo pa rin, titiyakin ko sa iyo, magiging ganun ka rin. Kahit pinalaya ka, pinagaling ka ng Diyos, kung hindi ka pa rin nag-iiba ng atmosphere, doon ka pa rin sa atmosphere na yun, sa Bethesda, hindi rin healthy sa iyo. Darating yung time, magiging paralyzed ka rin. Ganun din ho sa ating labanang bilang isang Kristiyano. Pinalaya ka, pinagaling, pero sinasabi ng Lord, pick up your mess, pick up your mat, and then walk up. Hello? When God set us free, God wants us to change our surroundings because it's hard to stay or hang out with people and place where slaves before. Amen? Halimbawa, isa kang bilanggo. Pinalaya ka na, pinardon ka na, laya ka na, sa 10 years mo, 38 years, laya ka na. Lumaya ka nga talagang, pero ayaw mo pa rin lumabas sa selda. Sa tingin mo, may enjoy mo ang iyong kalayaan. Hello? Pinatawad ka na ng Diyos, pero nahihirapan kang magpatawad sa iba. Never influence the world by trying to be like it. Hindi mo kailangan hindi natin makakailangan ma-influensyahan ang mundo kung gusto rin natin ang ginagawa ng mundo. Hello? Ang church, tayo pong lahat, ay kailangan ho natin ng kagalingan. But praise God, nung gumaling ang mamang ito, nandun siya sa templo.
Parang ikaw, nung pinalaya ka, naranasan mo ang kahabagan, kagalingan, naranasan mo ang pagpapatawad mula sa Diyos. Glory to God, nandito ka, nagbabalik ng papuri sa Diyos. Pero you know what? Si Jesus, magbababasa mo, si Jesus ay marunong mag-stalker. Sinundan siya. Kaya kung saan ka na magpupunta, sinusundan ka ng Diyos. At sabi niya, parang ganito nagpapasalamat, ako'y magaling na after 38 years. Tapos nandun si Jesus, tinapik sa likod. Pak! Oh, magaling ka na. Kumusta na? Magaling. Oh, yeah. Magaling na ako, Lord. Magaling na. Yes, magaling ka na. Pero, huwag ka nang magkasala, ha? Baka magiging mas mapapasama ka pa. Yan ho ang iniwanang maintenance. Ang isang may sakit, karamdaman, inupirhan, inalis yung cyst, merong maintenance na inire-reseta ang doktor. Iyan ang inire-reseta ng Diyos sa atin. Bawat isa sa atin. Para hindi ka bumalik sa sakit ng kalooban, sakit ng kaluluwa, sin no more. Pakisabi nga, sin no more. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Jesus gives us maintenance to his healing, which is sin no more. The same maintenance that we must take while we are here on earth. Do what is right, not what is easy. Tumayo po tayo lahat. Kung ikaw ang nasa kalalagayan ng 38 years na nakaratay, at pinalaya ng Diyos. Di ba, karapat-dapat lamang ibigay ang papuri sa Panginoon. Kung itong mama na ito, hindi niya kilala si Jesus before, bago siya pagalingin, how much more ikaw? Amen? Simpleng salita lang ho, simpleng sagot sa ating Panginoong Hesus. Do you want to get well? Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Isang salita lang, yes, Lord. And I know and I believe, bawat isa sa atin, ang sagot lang natin ay yes, God. Gusto kong lumaya, gusto kong mapabuti, maayos ang buhay. Hindi ko na isisisi kung bakit ako nagkaganito sa iba. I will take the responsibility, Lord. Nandito ko sa harapan mo, Panginoon. Matagal na rin itong na umaalipin sa akin. Hindi ka man kagaya nito na 38 years na may sakit physically. Pero maybe may mga bagay na nagtatagal na sa'yo, na magagamit ka na sana ng Lord. May posibilidad na gagamitin ka mightily, pero nahahadlang ang kalang. And I pray this afternoon, God will set you free. Ang Diyos laging nang umaabot. Oh God. We're going to sing with all I am. And mag-contemplate tayo sa Lord. Lord, I need help. Marahil kagaya ka ng 38 years, yung iba ay punong-puno na ng bitterness, yung iba ay gumagaling. Nauunahan ka. Pero kapatid, ito yung time mo. Si Jesus nakatayo rin sa harapan mo ngayon. Ang Holy Spirit kinakausap ka niya. Gusto mo ba talagang lumaya? Gusto mo ba talagang gumaling? Gusto mo pagpalain kita? Same word. Get up. Tumayo ka. Marahil may mga bagay na parang ayaw mo nang gawin dahil parang hindi ka use. Hindi ka use na mag-appreciate. Hindi ka use na humingi ng tawad, hindi ka use na mag-abot ng kapwa. It's time to get up. Or ang get up, ibig sabihin ng get up sa'yo, i-dial mo ulit ang number ng taong yun. Mag-fill up ulit ng resume. Ng biodata mo, mag-apply ka ulit. Or yung get up ngayon, pagtiwalaan mo ulit ang iyong anak. Ang ibig sabihin ng get up sa'yo ay do it again. Gawin mo ulit yung ginagawa mo before for the glory of God. Napakalawak ko ang ibig sabihin ng get up sa atin. Then pick up.
Pick up your mat. Inilalagay habang tumayo ka, nilagay ng Diyos sa iyo ang kapangyarihan nung dating umaalipin sa iyo, nilagay sa iyo ngayon ang kakayanan na ikaw naman hahawak, ikaw ang may control. Ang mga temptation na hindi mo mahindian, ngayon pinalakas ka ng Diyos. Nilagay sa iyo ang kapangyarihan